Ayan, so welcome back po no, dito sa Denrica YouTube channel. No? Well, mamumulitika po tayo ha. Politics po ang ating pag-uusapan at mabilisan lamang po ito no dahil meron pong mainit na issue no, actually huli na ako no. Na gagawin daw po no ng dating Pangulong Duterte at yung of course yung panayam po no kay BP Inday. Ayan. So yan po ang ating pag-uusapan. So bago po yan, mga taga-DDS, kung kayo hindi pa subscribe, mag-subscribe na po kayo, no? Dahil sa panahon po ngayon, kailangan natin talagang mapag-usapan yung mga bagay po, no, na nagawa sa nakaraang administrasyon, no? Na tila hindi po natin nasasaksiyan ngayon, no? Kaya nga po ay inviting din yung mga, mga loyalista po, no? Yung mga BBM dyan, pumasok po kayo sa atin, no? Manood po din po kayo sa akin, mag-subscribe din po kayo, at feedan nyo po ako, no? Ng mga impormasyon po, no? Na patungkol po sa proyektong nagawa, no? Ng presidente ngayon dyan. Kasi parang wala po kasi akong napapansin, eh. Wala po akong nararamdaman, no? Taliwas po sa mga or magkaiba po sa panahon ni Pangulong Duterte. So, yun po, magtulungan tayo dito Issue-based po dapat tayo, guys Issue-based tayo, no? Para po maganda ang talakayan natin. Okay, mabilisan, no? Pangulong Duterte, Pangulong Duterte. Dadalo daw po dyan sa Quadcom hearing. Ayan. Pero, no? Kinansela po. Kaya po alam nyo ang pumasok sa isip ko, share ko lang. Ito pumasok lang sa isip ko, mga katanungan, okay? Hindi pa yata nakasetup yung mga repair na gagawin dyan sa kalsada. Hindi kaya ganon. Kasi kapag nagkakamaisog rally, lagi po may mga repair nagaganap. Yun lang po naisip ko kasi ang balita rin daw po, no, mukhang maraming crowd po, no, na supporters ng dating Pangulong Duterte ang sasama sa kanya, no. Pero kahit nga po kinancel, no, ang pong hearing na yan, lulusob pa rin daw po yung si Tatay Diggs, no, kasama ang kanyang abogado na si Atty. Panelo. Sinabi po yan Atty. Panelo, So, pupunta pa rin daw po sila, no? At kukumprontahin ang mga congressman na yan, no? Yung mga siga ngayon yan. Kasi parang ang tapang-tapang kasi nila doon, kaya po nasabi kong siga, no? At yun na nga, in the other hand, ang vice presidente naman po, tawag dito, sinagot niya, no? At sabi niya nga, pinupolitika lang po siya dyan sa hearing na yun. Kasi nga naman po, dumalo na siya dati, no, sa isang pagkakataon or ilang pagkakataon, no, tungkol po dyan. Iba naman po kasi ang tanong sa kanya, no, tulad ng confidential funds. Wala naman po yun sa, sa panukalang budget niya, no. Yun po ang tinatanong nila, paulit-ulit, no. So, ang pakiwari ko rin dyan sa Quadcom kasi, no, pag nanonood ako, pakiwari ko lang obserbasyon ko, pag hindi po nila gusto ang sagot ng mga resource person, eto mga taas po boses nila, no? Tila may sinisigawan nila. At kapag ito pang worst, kapag hindi pa lalo nagustuhan ng sasagot nila, contempt. Di po ba? Kaya nga po talamak ngayon ng contempt dyan ngayon, no? So sino po kayang pipigil sa mga yan? No, bakit po ganon? Bakit tinanong mo pa tapos pag naman iba ang sagot parang di ka happy, no? Tapos yung kapag ka naman yung mga testigo ilaban kay dating Pangulong Duterte or BP Inday, tila di lang po ako nakapansin nito, pati ilang senador na parang finifeed pa itong mga resource person, no, na kanilang mga sasabihin. So paano ka naman dadalo sa mga ganyang hearing, no? Sa mga kababayan kong Pilipino, hindi nyo po ba nahahalata yan? No? Ewan ko ako ang layo-layo ko pero konti lang napapanood ko pero nahahalata ako na kagad Di po ba? So nandito po tayo para magbigay din ng kamalayan sa inyo, mga kababayan. Dahil bukas nga po tayo, Asia Peace lang, no? Kasi dati naman po akong bumoto kay Marcos, no? Kasi nga po, kala ko continuity, no? Dahil marami na po napasimulan sa dating pamumuno ni Pangulong Duterte. Tulad nga po na subway, no?
Inaasahan ko po na may mga stasyon na po tayong bubuksan. Kaso hanggang ngayon po wala Ano po ba ang nangyayari dyan? No? Yan po ba'y nagbimina ng kakaukay sa ilalim? Yan pong PNR, habang may mga developments na ginagawa, fully operational, di po ba? May mga bagong bagon na binili sa Indonesia, di ba? Tuwan-tuwa tayo nun. Tapos kapag kakausap ng dating Pangulo, itong mga katulad dito Gade, ang gaganda po na response. As we speak, Mr. President, ganon gagad. Habang nag-uusap sila, may pagkilos na. Itong administrasyon, well, we will study. Hanggang matapos ata ang administrasyon ganyan po tapos makikita mo yung mga alipores niya, yung mga cabinet secretaries niya, yung purong ngising, parang alam mo parang lagi nakangisi. Kaya po parang nawalan dun ako to, pakiramdam ko nawalan ako ng pag-asa sa mga opisyal na ito At kinonperma nga po ni BP Inday na wala na palang pondo diyan So ano pa po inaantay nating developments diyan? Ano pang bagong Pilipinas ang ating kaya nga ini-invite ko mga loyalista, baka may alam kayo, i-comment nyo diyan Kaso iba po ang nababasa kong comment Puro pa may personal wala, partida tayo partida ako, dami ko nang binibigay. Kayo isa lang kasi nasabi ko. Wala ang mga bagong Pilipinas, sila Espinosa, sila Mabilog, naglabasa na sila. Sila Dilima, naglabasa na sila. Ano pa ba? Tawag dito, yung mga nababalitaan nating mga kabataan na nawawala ngayon, may mga friends ako sa Facebook nagpo-post. Talamak na naman yung riding in tandem. Dati ang extrajudicial killings o EJK ang laging nababalitaan natin, di po ba? Ngayon mga riding in tandem, kainuman, baka barilin na, di ba? So yan po ba yung bagong Pilipinas natin ngayon? At ayun, baha, dahil ipinagmalaki sa bagong Pilipinas, 5,500 flood control po ang natapos. Ngayon, na po, di ba? Kumbaga, umihilang lubog na po, yung iyang parte dyan sa ating bansa. So kaya nga, sa bunga nga po mismo ng presidente natin narinig na natapos na yung mga yan. Di sana, merong mga lumaban man lang sana tayo sa baha, Kahit isa dyan gumana. Kaso hindi, puro palusot Binangga ng barko. Na-overwhelm. Aray ko. Yan ba? Tapos proud pa rin kayo? Ipinagtatanggol nyo pa din? Sige, okay. Wala akong problema dyan, This is our government. We must support it, Pero, ano po ba kasing nagagawa na? Kasi ako po dito, nangihingi lang naman po ako ng resibo, Kasi I demanding yung magandang serbisyo dahil yun po yung ipinangako Di po ba? Kaso puro hearing ang nagaganap sa atin. Di ba? Puro hearing. Imbis na maghanda tayo sa bagyo, puro hearing, So hindi po yan ang aking pinangarap nung binoto ko yung administrasyon. Pero yan po ang nagaganap, So yun lang po, iba talaga itong mga ama na to, Yung isa, aatin daw po sa hearing, si BP Inday, kung gusto niya makipag-away. Yung isa naman po, manglulusob na. Matindi po talaga mga Duterte. Kaya po talaga, during their time, talagang they give us hope, na may kaya pa po natin i-turn things around para sa ating bansa, Kaya pa po natin sa ngayon po, pasensya na po kayo, Pero sa mga nababalitaan ko po dyan, puka pong malabo, Pero sana nga po, may pag-asa pa. So yun lamang po guys ang ating napag-usapan dito. At muli, maraming salamat po sa inyong panonood. At yun lang po, At magkita-kita po tayo sa mga susunod na video content dito lamang sa DNRica YouTube channel. Muli, maraming salamat po sa inyong panonood.